Sa loob ng mahigit 4 na dekada, marami na tayo nakitang Superman. Pero para sa nakararami, isa lang ang tunay na nagpatibok ng puso ng mundo, si Christopher Reeve. Ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ng pelikula, hihimayin natin ang 15 na pinakamalalalim, pinaka-weird, at pinaka-inspiring na trivia na hindi nyo narinig sa TV. Bago siya nakuha, si Christopher Reeve ay sobrang payat. Tinagihan siya ng producers ng 3 beses dahil dito. Sabi ni Reeve nung audition niya, I was a skinny kid. Para magkaroon ng katawan ni Superman, tinanggahan niya ang muscle suit at tag-train sa ilalim ni David Prowse o yung gumanap ng Darth Vader. Kumain siya ng 4 na beses sa isang araw para madagdagan ang kanyang timbang ng 30 pounds sa loob lang ng ilang linggo. Noong 1978, wala pang CGI para magmukhang lumilipad si Reeve, gumamit sila ng front projection. Pero ang sekreto ay nasa pagiging glider ni Christopher Reeve. Ginamit niya ang kaalaman sa hangin para itagilig ang kanyang katawan habang naka-harness, kaya naman hanggang ngayon, siya lang ang actor na napaka-realistic lumipad sa screen. Alam niyo ba na bago si Reeve, halos lahat ng aktor na sikat sa Hollywood ay inalok. Kasama rito sina Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, at maging si Neil Diamond. Pero nung nakita nila ang sincerity sa mata ni Reeve, alam nilang nahanap na nila ang tunay na Clark Kent. Panoorin nyo ang eksena sa apartment ni Lois Lane. Sa isang iglap, nagbabago ang pustunan ni Reeve mula Clark Kent patungo Superman nang walang costume change. Binago niya ang kanyang taas, tinago niya ang kanyang 6'4" height bilang Clark, at binago ang tono ng boses. Isang masterclass sa acting. Si Gene Hackman bilang Lex Luthor ay ayaw magpakalbo at ayaw magsuot ng kung ano-anong wig. At dahil dito, nagkaroon ng tension sa set. Pero dahil sa karisma ni Reeve, nagawa nilang tapusin ang pelikula ng maayos. Sa screen test, si Margot Kidder or Lois Lane ay hindi nakasuot ng salamin dahil malabo ang mga mata ni Margot sa totoong buhay. Lagi siya nabubunggo sa set. Akala na lahat ay clumsy lang siya, pero naging perfect ito para sa chemistry nila ni Christopher Reeve. Si Marlon Brando bilang Jor-El ay binayaran ng 3.7 million para sa 10 minutong screen time. Mas malaki pa ito sa kinita ni Reeve sa buong pelikula. Pero hindi ito ininda ni Reeve dahil ang pangarap niya lang ay mabigyan ng hustisya ang karakter. Ang asul na kulay na suit ni Superman ay naging problema sa blue screen. Muntik na ito maging kulay turquoise or green sa post-production para lang gumana ang effects. Alam nyo ba na hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin ng mga fans ang ending ng Superman 2. Sa original movie, hinalikan ni Clark si Lois para makalimutan ito na siya ay si Superman. Pero maraming fans ang nakornihan at kalito rito. Paano naging amnesia drug ang labi ni Superman? Matapos ang kanyang aksidente noong 1995 na naging sanhi ng kanyang pagkaparalisa, hindi sumuko si Reeve. Ginamit niya ang kanyang Superman status para pondohan ang stem cell research. Sabi niya, a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Bago siya pumanaw, naging mentor siya ni Tom Welling sa seryeng Smallville bilang Dr. Virgil Swan. Ito ay naging paraan niya para ipasa ang kapa sa bagong henerasyon. Ito ang pinaka-weird sa lahat. Si Reeve ay isang expert rider. Hindi siya baguhan pero nung araw na aksidente, ang kabayo niyang si Eastern Express ay biglang huminto sa harap ng isang napakadaling harang. Kung papanoorin nyo na maigi kapag si Reeve ay naka-costume bilang Superman,
Bihira siyang kumarap sa harap ng kamera. Gusto niyang ipakita na siya ay isang alien na may super focus. Maraming usap-usapan tungkol sa sumpa ng Superman suit dahil sa mga malas na nangyayari sa mga aktor. Pero lagi itong pinagtatawanan ni Reeve. Para sa kanya, ang role na ito ay isang biyaya at hindi sumpa. Hanggang sa huli na sandali ng kanyang buhay, naniniwala si Reeve na makakalakad siyang muli, bagamat hindi ito nangyari sa pisikal na paraan. Lumipad siya sa puso ng milyon-milyong tao bilang simbolo ng pag-asa na kailanman ay hindi mamamatay. Christopher Reeve wasn't just playing a character, he became the ideal. Siya ang patunay na ang tunay na lakas ay wala sa muscle, kundi sa tibay na loob. Sa 15 na trivia na ito, alin ang pinakapumukaw sa iyong atensyon? Comment nyo sa ibaba, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa marami pang kwento tulad nito. Hanggang sa muli, Man of Steel fans!